Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo na makapag-live muli sa araw na dito ngayon sa Pilipinas ay bumabagyo at talaga namang nakapag-day off ako sa pagla-live siguro mga 2 days at talaga namang sana kayo ay masaya, malusog at masigla kasama ang inyong pamilya at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. At this is your host, Jesus Ukgang Jr. Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. At ngayon ay katatapos lang po maghapunan at bago ako maghapunan ay nakapag-igib po ako. At ito namang kapitbahay ko nakisuyo na kung pwede magpaigib. Nahiya naman ako na hindi pagbigyan. Dahil siyempre, alam nyo na yung pakikisama ba. Ang ginawa ko ngayon, dahil naisalin ko na yung tubig sa container dito sa loob. Kasi yung tricycle ko, kinakargahan ko yung mga container, empty containers. Tapos bibili ako doon ng tubig. Tapos pagdating dito sa tapat ng gate, unload ko na siya, lilipat ko sa ibang container or isasalin. So, dahil siya nakiusap naman sa akin, at mabait naman yun, ang ginawa ko, binalik ko ulit, pinuno ko na naman yung drum na sa tricycle. Tapos sinatid ko sa bahay niya. Mga 4 na container lahat yon. Kasi yung drum dito na dala-dala ko, sinasakay ko sa tricycle ko, is yung 3. Yung container na ibig sabihin yung drum na pang size na pang margarine, siguro mga 200 liters ito o 120 liters. So ganon. Basta yung laman niya mga 3 container. Ngayon hinatid ko sa bahay niya. Tapos sabi ko sige pagbalik ulit ako. Binilang ko siya ulit ng tubig tapos dineliver ko sa bahay niya. Parang okay lang din kasi siyempre, kaysa naman uupa siya ng tricycle, 100. Tapos gagasolinahan pa niya. Tapos bibili din siya ng tubig. Tapos mapagod pa siya. Sabi ko, wag ka nang mag-upa o magbabili pa ng gasolina. Order ka na lang sa akin. Nakatipid ka pa. Saka hindi ka pa pagod, di-deliver lang yung tubig sa'yo. Sa ganon, yan yung ko rito, yun yung pinaka racket ko dito, mag-deliver ng tubig. So ganon. Pang sustain kahit pa paano, siyempre kikitain ko doon sa 10 container, pang ulam na namin yung isang araw, tipid-tipid nga lang. So, ganon talaga buhay, talagang kagipitan, hanap ka talaga ng paraan. At saka dito pala yung ginawa ko sa bubong, update lang. Natuwa naman yung may-ari sa ginawa ko sa bubong, kaso lang dami talagang butas dami talagang leak yung bubong niya. Ewan ko ba. Talagang nagbayad naman siya, binayaran niya ako ng 700 pesos kasi 2 days ko inakyat doon. So may natira pa nga rito yung pantapal niya sa bubong. Sabi ko mga na lang siguro yon. Mga 2 o 3 butas na lang yung pwedeng tapalan doon. Ay sabi niya saka na lang kasi pag nakabili na lang ulit ako, tsaka na lang natin tapalan, tsaka mo na lang gawin ulit. Sabi ko, bahala ka na lang doon. Pero binigyan niya ako ng 700 kasi 2 days kong inakyat yun. Ang dami talaga. Tapos yung bubong niya, yung tapal doon sa mga pinagpakuan, kinaskas ko pa, lalo yung mga aluminum na adhesive. Siyempre napupudpud din. At yun. Kaya medyo sa araw na ito, naging mabunga naman kasi kahit pa paanong bumabagyo, may pabarya-baryang kita. Yun. Salamat naman sa Diyos at kahit pa paano hindi tayo napapabayaan, makakakain pa rin tayo. At salamat pala sa kapatid ko, si Sheila. Talagang nagpadala padala na naman ng assistant sa akin dito. So, ang laki na talaga ng nautang ko doon. Sabi ko, pag makaraos din, makahanap lang ako ng pagkapirahan, babayaran ko rin kasi tulad nakaraan, swerte naman may tumitiwala pa sa akin. Binigyan ako ng
Sabihin ko na ang amount, 2,000 pesos. Yun, hindi ko rin siya actually nagamit eh. Yung personal na nagamit ba in a sense na nabili ko ng mga pagkain ano. Ang nangyari kasi dahil may bayarin ako, sakto lang din at binayad ko din sa utang. Parang ganun ba? So sana tulungan tayo ng Diyos na malagpasan yung hamon sa buhay na ito. Dahil sa hindi namang inaasahan na mangyari sa akin ito dahil yung kasama, isa ho siyang may katungkulan sa ahensya ng gobyerno, abay, gaya nga sa mga previous ko na mga live, sinasabi ko nga, yung security of tenure in abuse niya, violate niya. There was a grave abuse of discretion and the abuse of authority. Tapos the conduct unbecoming of an officer and a gentleman. The violation of the chain of command. So grabe ito. So hindi pa ako makahanap-hanap pero may mga target na ako na pupuntahan ng mga tao para sa legal assistance. Sakaling makalapit man tayo doon kasi yung isa pending pa yun sinabihan na ako doon na pumunta doon humingi ng tulong. So hindi ko pa pinupuntahan yon. Ang gagawin ko muna, hanap muna ako ng medyo malapit-lapit lang. Kasi medyo mataas yun tsaka may mga gagawin kasi yung hakbang hindi ko pwedeng ilatag lang dito. So yun lang yun. So sa mga tumitiwala pa sa akin, rest assured na bagaman ako'y hindi abogado, basta ako dati akong masabi ko lang, dati ako naging member ng Union, may mga nilakad sa mga legal side ng mga tao na nagka-problema. Kahit papaano, dahil sa mga counting idea na yon, dahil sa mga karanasan na dinanas ko nung way back 1996 nung ako'y naging member ng United Filipino Seafarers under kay Engineer Nelson Ramirez. Yun, nagkaroon ako ng mga experience doon na naghahatid kami ng mga tao na nagkakaso, dinadala namin sa mga abogado. Yung mga abogado na specialty nila sa practicing ng batas international law. Opo, pang maritime law sila Yun ang kanilang mga specialty. Special law sila, yung concerning about the maritime laws, tapos mga contracts and obligation, kung ano-ano pa. So, yun. At isa ring karanasan ko, nag-self-study din ako sa kahit papaano sa batas. Kaya, kahit papaano, mayroon na akong ideya. Kasi nga, nung minsan, ma-share ko pala sa inyo, ikwento ko lang Siguro way back 2023 yon or 2024. Ay, 24? Yung, tama, last year yun, 2024. Yung kasama ko, may picture na ako rito Yung kasama ko sa trabaho, actually, meron kaming mga tawag ba dati na hindi pagkaintindihan, hindi pagkaunawa, na minsan munti ka nang mauwi talaga sa jumbagan or suntukan talaga. Siyempre, para bang in short, nababastos ba ako? Siyempre, matanda na ako sa trabaho tapos nababastos ba? Siyempre, umalma ako noon. Pero ako, siyempre, umalma lang kasi matagal na medyo inipon-ipon ko ba? Naipon. Siyempre, paulit-ulit na ilang beses. Doon na umalsa tuloy ako. Pero ako, hindi naman ako nagtatanim sa tao. Alam na alam nila yan kahit sa trabaho. Kahit sino lang tanongin sa trabaho, hindi ako nagtatanim. Siguro maalala ko lang, pero nagtatanim siguro hindi ko siguro ugali yon. Kasi tulad niyan, nagkakaso siya. Ibig sabihin yung kaso ay matagal na. Hindi ko na sabihin yung exact, pero sabihin ko na 15 years. 15 years ng kaso na-realize ko ngayon, sabi ko matindi pala yung dinadanas ng tao na to. Yun talagang isa sa loob ko talaga. Sabihin ko na rito live kasi wala man akong pinagsabihan yan.
Nung nalaman ko na 15 years na yung kaso niya, talagang sa loob-loob ko, sabi ko, ang bigat nito. Eh, sabi ko ngayon ganito, kasi doon sa opisina, nagsuggest ako sa boss ko. Sabi ko, sir, pwede ba tayo, sir, maggawa ng lecture dito para ma-refresh ka ko yung mga tropa. Makapag-research ba? Tapos maturuan na rin sila ma-share ko rin sa kanila yung dinanas ko ba sa 6.09. Ano yung 6.09? Yung 6.09, ano po yan? Instructor course. Naka-ano po yan sa IMO. IMO standard po yan, yung 6.09. Sabi ko sir, para ba sir matuto din sila paano mag-lecture, humarap sa tao, ganun. Para ma-build din yung kanilang tinatawag na self-confidence, tsaka yung public speaking nila, tsaka yung kanilang ma-encourage pa sila na mag-research din. Di pumayag naman si sir, sige, go ahead. Ganun. Di nag-announcement ka, nag-lecture na. Abay, ako talaga yung kaunaw-unahang nag-lecture doon. Di naisip ko ngayon, dahil yung kasama namin, parang naging 8 kasi yun sir, yung 3 sila actually, 5 sila o 6 sila. Mga ganun, mga 7 sila. Naging 8 yun sir Kung saan si sir pupunta, may lakad, kumbaga mga naging sekretary niya yon, tapos mga alala niya kung anong gagawin ba. Ngayon, kinausap ko siya. Sabi ko, ano bang status mo? Matagal na yung kaso niya. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, bigyan mo nga ako ng detail sa kaso mo. Sabi niya sa akin, sige. Sabi niya gano'n, sige, sabi nga gano'n. Pero that was after na nag-away na kami kasi yung office namin, mula dun sa isang opisina, nirenovate, nilipat kami dun sa ibang opisina. Malayo. Malayo-layo dun sa opisina namin. Last year yon. So, kinausap ko siya. Sabi ko, ano ba katagal kaso mo niyan? Sabi niya, 15 years. So, ganon. Ganon ba? Sabi ko, nung status mo niya, may abogado ka. Sabi niya, may abogado. Ganon. Sabi ko, pusa, grabe talaga yung nagastos niya. Yun talagang ramdam ko noon. Hindi ko man nasabi sa kanya. Pero sabihin ko na rito, Facebook Live man ito. Testimony ko na ito na talagang mabigat sa loob ko. Sabi ko, grabe bla. Sabi ko, grabe palang dinanas ito. Sabi niya, nung sinabi ko, bigyan mo ako ng regarding sa yung outline ba, details ba sa kaso mo para gagawan ko ng lecture dito sa opisina para ma-inform yung tropa. Sige lang siya ng sige. Ngayon, ang ginawa, umalis siya ngayon. Pag alis niya, ang ginawa ko, lumakad din ako. Ang ginawa ko nung una na yon, pumunta ako sa Department of Justice, sa DOJ. Tapos nag-inquire ako doon. Hinahanap ko sabihin ko pa ba si attorney rito? Baka magalit si attorney. Babae siya, dalaga. Maganda si ma'am Parang Chinese din sabi ko sabi ko doon sa DOJ, nag-inquire muna ako. Tapos pinaantay nila ako. Tapos sinulat ko doon yung purpose ko, bakit nandun. Sulat ako doon. Last year lang yon, 2024. Tapos maya-maya, lumabas. Babae. Sabi ko, nagulat ako. Uy, tumayo ako, pagtayo ko doon sa upuan kasi nag-aantay ako doon sa labas ng DOJ. Doon sa may tao nito, receiving area, parang receiving area nila. Kasi yung DOJ dito sa kabila, nirenovate yung opisina, kaya meron sila dito sa tapat ng Court of Appeal. Doon sila, parang nilipat yung isang office nila doon, yung department. Nandun ako sa labas. Sabi ko, Sarge, hindi mo man lang sinabi na yung abogado pala, babae, si ma'am pala. Parang na-open pa ngayon yung attorney babae. Sabi niya, gusto mo nyo ba, sir? Lalaki, sir? Abogado din ako, sir. Abogado din yan sila. License din ako. Dami-dami sinasabi. Kung gusto mo, sir, papalitan lang natin. Kung tawag ako ng gusto nyo ba, sir? Lalaking abogado. Sabi ko, hindi naman, ma'am. Ako ba, in a sense ba, ma'am, hindi naman ako, tawag nito sa babae, sabi ko, nagulat lang ba ako na babae pala kayo? Akala ko kasi, ma'am, expected ko lalaki yung abogadong harap sa akin Sabi, hindi naman, sabi ko, wala naman akong offense, hindi naman ako, ma'am, hindi ko man tinitake offense na babae kayo, dina-downgrade kayo ng babae, ma'am. Sabi ko, maganda nga yun, ma'am, at least, sabi ko, alam ko na ganun pala, attorney pala kayo. Nahaba na yung usapan, tapos nilatag ko, ganito, ganyan. Ang sabi sa akin ni attorney, ang imbokada niya kaagad, doon nag-umpisa na siya ngayon after ng short na hindi pagkaintindihan.
Sabi niya, sir, kung gusto niyo mag-file kayo ng kaso sa kasi ang gusto niya, ang nasa isip niya, magpa-file ako ng kaso sa judge. Kasi sobrang tagal na talaga, kumbaga, when it comes kasi sa prescription period, sobrang tagal na. Kumbaga 15 years na kaso sa ganun. Tapos sinabi ko sa kanya, ma'am, naulit kasi may mga bagong witnesses, ma'am, na nagdagdag ulit ng file, kaya na-delay yung kaso. Sabi niya ganun talaga, sir, kung ano pang mga procedure na pinagsasabi niya. Inakinig naman ako. Pero sinabi ko sa kanya, ma'am, sabi ko, actually, ma'am, ako pumunta rito hindi para sa aking sarili, kundi dahil sa aking kasama. Actually, dalawa yun sila. Yung isa nga, ma'am, nagkasakit, nagka-depression eh. So, nangyari, ma'am, ma'am, nag-awol na talaga, parang ganun ba, absence without leave na siya, parang ganun. Hindi na talaga nakita, ma'am, parang na-missing na siya. Kasi hindi niya kinaya yung kaso eh. Sabi niya, ganun talaga, sir, madadating talaga sa punto na yung tao, pag hindi kinaya, nagkakaroon ng depression. Ganyan talaga siya rin nangyayari. Sabi ko, grabe naman yan, ma'am kako. Yung driver, ma'am, kumbaga, ma'am, doon sa kaso, ma'am, ang driver yung nakaksidente, tapos ang kinaso mo yung nag-clear. Para bang, alam ba, bumili ka ng baril, nagpalisensya ka, tapos ikaw yung nakabaril kasi ikaw yung gun owner. Tapos yung kakasuhan doon, yung pulis na nag-issue ng mga clearance, ganito, kung sino pang mga doktor. Sabi ko, parang napakamali yata naman yan, ma'am. Sabi ko, wala naman yata ang ganun na nagpaputok ng indiscriminate firing. Halimbawa dyan, yung owner ng baril, yung kinasuhan, yung pulis na nag-issue ng permit. Tapos yung doktor na nag-issue ng certificate. Sabi ko, parang labo naman yata, ma'am, ganyan. Kung ano-anong pinag-usapan namin. Sabi ko, ma'am, kasi ako, ma'am, for info, ma'am, ma'am, para akong frustrated na masabi, ma'am, na law student. Kasi, ma'am, sa trabaho, nag-apply ako, ma'am, for officer, yung kasama namin, kinumpronta ako doon, ma'am, sa opisina, tapos ang sabi niya, hindi daw ako qualified na mag-opisyal o ano man. Hindi ko na tinuloy, ma'am, kasi ang alam ko, yung kalakaran dyan, pagka may humarang na, lahat ng documents mo dyan, abay, itatapon talaga. So, ang ginawa ko ngayon, ma'am, dahil na-frustrate naman ako as a frustrated law student, nag-self-study na lang ako, ma'am. Self-study ako, ganito, ganyan, Tapos, ma'am, sabi ko, hindi ba tayo, ma'am, sub-judice nito, ma'am? Kasi sabi ko, yung kaso, ma'am, nasa korte na. Sabi, hindi naman, sir. Kasi una, ikaw hindi ka naman pwedeng kaso na masubjudice ka kasi hindi ka naman member ng korte. So ganoon. Sabi ko, at least, ma'am, thank you very much na correct niyo ako. Natuto pa talaga ako, ma'am, naging teacher pa kita. Tungtuan naman yung babae. In short, mahaba yung pinag-usapan namin. Hindi niya ako pwedeng ilansihin ba kasi nasabi ko na sa kanya, nag-self-study din ako kahit papaano. Kumbaga, in short, ako pa nga nagdadala ng kwento Nagbabanggit ako sa kanya tulad isa sa pinag-usapan namin. Kaya sabi ko nga ganito yung sinabi ko, the guilt beyond reasonable doubt, which means, sabi ko, all doubts were considered prior the court's decision. Kaya nga sinasabi, you are hereby the court find the defendant, ganun ba, guilty or not guilty beyond reasonable doubts. Kasi lahat ng doubts kinoconsider na doon All possible doubts kinoconsider yan sa kaso, sa korte. Beyond reasonable doubts, wala na Hindi ka pwedeng mag-hypothesize doon ng isang bagay na hindi siya pwedeng mangyari. Kumbaga, hindi siya reasonable. Kaya ganun yung declaration sa korte Kung guilty ka or not guilty ka, the court finds the defendant guilty beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, all doubts were considered beyond doubt. Wala na silang maisip pa Kaya ganon sabi ko. Pinaliwanag niya ngayon sa akin, gano'n. Siguro in short, dahil nakikita ko yung alam niya, alam ko rin kasi. Tsaka sabihin ko na sa inyo yung totoo. Kakabasa ko ng batas, marami akong natuklasan. May mga sekreto akong nakikita. Kaso lang, siyempre, dito sa Facebook Live ko, ayaw ko namang sabihin kasi mahirap po kasi talaga na yung isang bagay na pinaghirapan mo, hindi naman pwedeng basta-basta ibigay ko na lang
Ayaw ko po ng ganon. Ibig sabihin, baka sabihin nila, nagyayabang. Hindi ho. Totoo ho yan. Pati ho yung pagbabasa ng batas, pati yung trabaho sa Congress, naiintindihan ko po yun. Dami ako nakikitang mga sikreto, kakabasa nga ng batas. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, ako yabang inyong lingkod, na gusto kong tumakbong senador, abay, pwede po, kakayanin ko po. Kaso lang, ang sinasabi ko naman, yung atmosphere doon sa Senate, baka hindi ko kakayanin kasi hindi kasi ako plastic eh. Ganun eh, hindi ako plastic. Tsaka hindi naman ako mayabang, pero sabihin ko talaga yung totoo. Pag ulam ko bagoong. Ganun, hindi ako mahiya. Pag nagkamali ako, magkamali talaga. So, pagdating naman sa pagkaperan o pera, meron kasi yung parte sa pagkatao ko eh. Na nung time maalala ko nung doon ako sa may Monsoon Shipping, dyan sa may Malate, pinapasok ko doon sa opisina, talagang tambak-tambak na dollars, ang dami doon sa mesa, tambak-tambak talaga. Ay hindi ko talaga ako nasilaw, sinasabi ko sa inyo. Makita ko man dito kahit isang truck, isang bahay na pera, hindi ko ako nasisilaw niyan. Hindi ho. Kasi tanda ko nga nung experience ko, somewhere siguro mga 2006 iyon. Nandun ako sa isang trabaho ko dati. Sabi ng lalaki, kasi yung kasama niya, nahuli siya, parang, basta ganon, may nagka-problema siya. Sabi niya, binigyan niya ako ng pagkain, inalok niya ako ng pagkain. Sabi ko, sir, no, thank you, sir. Sabi ko, okay na ako, sir. Huwag ka mag-alala sa akin dito. Huwag niyo problemahin ako, sir. Sabi ko, basta pag kailangan niyo ni sir magatid ng pagkain, pasok kayo dito, sir. Magpaalam na lang kayo. Pwede naman kayo, sir. Huwag na lang kayo mag-abala pa, sir, sabi ko. Kung ano-ano pa pinagsasabi niya. Nung gabi, bumalik, may dala-dala siyang Jollibee. Ako, sabi niya sa akin, sir, ganito. Sabi ko, hinahamak mo ba yung pagkatao ko? Sinasabi ko siya, huwag mo na akong problemahin eh. Tsaka hindi ko tatanggapin yan. Bawal nga sa amin yan eh. Sabi ko, bawal yan. Hindi ganoon, sabi ko, sige lang, kainin mo na. Ikaw makulit ka talaga, sinasabi ko na sa'yo eh. Hindi kita iniinsulto. Sabi ko, salamat nga, may concern ka sa akin na bigyan mo pa ako ng pagkain. Pero sabi ko, hindi na nga, huwag ka nang mag-alala. Kinulit mo pa ako ngayong gabi, sabi ko. Tsaka sabihin ko talaga sa'yo ngayon, kahit ako'y gutom, bibigyan mo man ako, ayaw ko talaga. Mas gugustuhin ko na lang magutom dito, kaysa kumain yan. Ayaw ko nga eh. Hindi ko siya iniinsulto dahil sabi ko nga sa'yo kanina, bigyan mo ng pagkain. Tapos ngayong gabi, iniinsulto mo na naman ako dahil sabi mo, Jollibee na ito. Hindi ko ugali yung aktong reguluhan mo ako. Hindi ko ugali yon. Mana pa siguro, ako pa magbigay siguro, maluwag sa loob ko yun. Pero ako binibigay na ganyan, tapos may trabaho ako. Hindi ko gagawin yan. Parang ganun ba, sort of delikadesa. Pagkain lang ho iyon. Ngayon, patungkol naman sa pakisama, sabi ko nga sa inyo minsan, ultimong pangkain na lang binibigay ko pa doon sa kapitbahay ko kasi nga nililinis niya yung harap ng bahay namin, nagwawalis siya. Nahiya naman ako. Kaya kahit na ultimo pangkain na lang namin, binibigyan ko siya, sabi ko, sige, parang 300 yata isang linggo noon. Maliit man yun, pero malaking bagay sa kanila yon. Tsaka sabi ko, wag mo naman kakulinisin araw-araw yan, luging-lugi ka naman yan. Baka sabihin mo, naalipin na kita rito. So, hindi naman, ikaw naman talaga. Yun ang sabi ko lang. Basta sabi ko, bahala ka na. Hindi naman kita pinipersa dyan. Yun. Ngayon, pagdating ko sa Senado dyan, hindi naman siya nagyayabang. Baka sabihin, bigyan ako ng, hindi na ako. Kasi kung gusto ko lang sinasabi ko sa inyo, ito May higit pa yata sa pera eh. E pluribus unum. Diba? Out of many, one. May assignment ako dati sa inyo, yung sikreto dun sa pyramid na $1, sa $1 ng Amerika. Yung pyramid na may mata. Alam nyo na yung sikreto doon? Hindi yung guhit-guhit nila doon yung sa yung sa YouTube na pinapalabas nila na yung conspiracy theory nila. Yung ginuguhitan nila ng ganyan tapos nagkakadugtong yung letra. Hindi yun
Ang tanong ko mismo yung pyramid na may mata. Anong sikreto doon? Yun ang tanong ko Yun ang assignment ko. Kasi wala pa akong nakita niya na nag-assignment doon eh. Yun naman yung akin. Hanap kayo ng $1, makita nyo yung pyramid na may mata. Ang sikreto doon, yung tanong ko, anong sikreto doon sa pyramid na may mata? Mismo yung pyramid na may mata ha. Sige. O Amerika, o CIA, baka nakinig kayo, baka sabihin nyo, andyan na naman si Ode Alteram Partem. Let us hear the other side, nagyabang na naman sa Pilipinas tong mayabang na to. Abay, hindi sabihin ko lang talaga yung totoo. So, again, balik tayo dun sa maging senador man, hindi naman ako na sa pera na yan. Kasi marami na hong nauna marami na hong nagpahinga. Iba nga may mga ginto pa na hindi naman nila nagamit yung ginto. Anong gagawin mo sa pera na yan kung hindi ko naman sinasabi masama maging mayaman o baka sabihin naman dyan lahat na lang. Kasi may alam din ako. Sabi ko nga sa inyo, dati akong salesman So, ganun. Hindi mo mahirap. Tsaka nababasa kasi sila sa mata Salita nila sa mata. Lalo na sa gawa. Tapos sa galaw pa. Masisinsay mo tapos sa pakiramdam pa nag-iisip yan sila. Yung isip nila minsan, hindi sila nagsasalita. Masasagap mo yan masasagap ho yan. Hindi sila magsalita. Hindi man sila tumingin sa mata. Nag-iisip lang sila. Ay bay, masasagap po yan. Sabihin ko sa inyo yung isang bagay hindi naman siya nagyayabang ako. Yung kasama ko, minsan pumunta ako doon sa opisina, bit-bit ko yung bigas mula dito sa bayan, layo Bit-bit ko yung bigas, sabi ko, uy, halika muna. Samahan mo muna ako doon sa gate. Sinamahan ako ng kasama ko. Ayaw ko nalang bagitin yung pangalan. Baka matuwa siya. Baka sabihin niya pinahiya ko pa siya. Hindi naman. Alam mo ito Alam niya ito kung nakikinig siya. Sabi ko, samahan mo muna ako doon. Di sumama siya. Tara. Sabi ganyan. Oh, ano to? Sabi ko, bigas. Anong Siyempre, sabi ko, pang saing mo. O sa'yo na yan. Kunin mo. Bit niya ngayon, bigas. Wag mo na lang ipagsabi na binigyan kita ng bigas kasi nahiya ako sa opisina. Hindi ko nga sila nabigyan ng bigas tapos ikaw binigyan ko. Wag mo na lang pagsabi. Sige, sabi nga. Lakad kami nga, pasok kayo sa opisina. Naglalakad kami. Sabi ko, ano ba itong pakiramdam na ito? Opo. Nung minsan, pumunta rito sa bahay. Nag-uusap kami. Ang sabi ko, kaya pala sabi ko nakakaramdam ako ng ganon. Yun pala yung laman ng utak mo nung panahon na yan. Kakarga-karga mo pala talaga yan, ganyan. Sabi ko kaya pala, sabi ko nagtataka ako. Sabi ko ano kaya itong sabi ko pakiramdam ko na ito. Nung sinamahan kita, hinawakan kita ganon, sabi ko iba yung ano mo. Kaya pala sabi ko nakakaramdam ako at nakakaisip ako ng ganon. Yung pala yung takbo ng isip mo talaga. Ay, sabi ko talaga naman oo. Di pumunta rito, nag-confess. Ilang kami saksi rito? 5. Pera naman yung bata kasi bata isip pa ito Wala namang malay. Pero yung kasama talaga, 4 sila. 4 kami rito. Sinabi ko talagang gano'n. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung isip nasasagap yan Ito pa isang experience Way back. I think 2006 ito. Na-encounter ko yan siya, professor siya. Opo, professor po siya. Tapos, back in 2008 naman, nagkaroon kami ulit ng parang sort of encounter. 2008 ba yun? Tapos, ay tama, 2008 nga, nagka-encounter kami. 2008 lang pala. Pero nung 2006, kasi ako, nag-aaral kasi ako sa, yung parang aspirant sa Bible. Ganon, gusto ko talaga mag-aral ng Bible Actually, nag-search pa nga ako dito sa Metro Manila nung kakapasok ko lang noon sa trabaho noong 2001. Nag-search ako rito. Inabot ko yan dyan hanggang sa may Taft. Ano bang school doon? Christian College yun. Parang ganon.
Doon sa may Faura, ano yan? Hindi. Pedro Hill. Pedro Hilltop, yung university doon, yung college doon. Perpetual Health ba yun? O Christian School, ano tawag? Parang CCP yata, ano ba tawag na? So, ito ka ngayon, the 2008, nakita ko yung professor. Tapos, anong year yun ba? Nakalipas na ilang panahon, nagkita kami ulit, doon ulit sa Pampanga, kumakain kami doon sa karinderya. Natatandaan ko siya. Tinitigan ko siya ngayon sa mata, tatandaan ko. Nautal na pa ganyan sa loob-loob ko. Alam ko na. Basta ito lang sabihin ko, alam ko na. Kasi talaga kaya nga nung buhay pa si Brad Eli, sabi ni Brad Eli, ang dami ho talagang traidor. Tama ho talaga. Ang dami ho talagang traidor. Ngayon, itong mga tao na yan, naiisip nila siguro, hindi sila masasagap. Abay, confess ko na ho sa inyo. Nasasagap po kayo. Lalo, kwento sa akin ng tatay ko dati, elementary yata ako basta ganon, elementary o high school noon. Yung mga hapon, baw lang yung hapon na yan, hindi mo alam yung sa loob ng isip. Wala namang tinuro pa sa akin yung tatay ko. So, ganon yon. Ibig sabihin, nung panahon na nagtuturo yung professor na yan, hindi ho turo yung ginagawa niya. Kumbaga, ang style kasi ng pagtuturo niya, minomotivate niya kami, inaangat niya kami, tapos pagdating doon sa ibabaw, bibitawan niya. Sort of psychological ba na psychological na torture, psychological na paasa. False hope ang ibibigay sa iyo, false hope. Sabi ko, ganito, ganyan. Sabi ko. May style pa naman ako, lalo kaming mga Bisaya. Bisaya kasi ako Ilonggo ako. Pinanganak ako sa Barrio Obrero, La Paz, Iloilo City. Noong April 5, 1975. May ugali kasi kaming mga Bisaya na para ba kaming tanga, para bang mga bobo, pero hindi ho ganyan. At talaga sa mga Pilipino, ganun din yung style ng ibang mga Pilipino din. Kasi magkakalahi para bang tanga, bobo, ganun, okay lang, bubuhin mo, gaguhin mo, ganun. Pero hindi mo alam, para bang sa laro ng Japan, yung Aikido, yung martial art. So, ganun. So, in short, ganun siya. Na yung isip, yung pakiramdam, abay nasasaga po iyan. Kung napanood nyo po yung ano ba tawag nito? Lord of the Rings ba yon? I can smell your fear. Yung orc na yon, yung naputol yung kamay niya. Tapos pag natatakot, naamoy niya, I can smell your fear. So ganon, hindi lang ma-smell yung fear. Kasi nga siya, mga nag-aalaga ng aso, pag yung handler, hawak niya yung leash, yung tali sa aso, takot na takot siya. Yung aso nanginginig din kasi napapasa yung vibration, yung energy. Energy mo, nare-release yan, napapasa din yan sa aso. Dapat ikaw na handler, buo yung loob mo para yung aso mo, buo din. So, ganun ho siya. So, balik tayo ngayon doon sa napahaba tuloy. Balik tayo doon sa Department of Justice, pinuntahan ko doon. After nung usapan namin, nagpasalamat na lang ako kay attorney sa babae. Kasi napahaba yung usapan namin Nagustuhan niya rin siguro yung mga dialogue, mga mga linyada, kumbaga basta rap battle may mga bars din ako Nagugulat siya. Sabi ko sa iyo ma'am kasi ako ma'am frustrated law student. Self-study na lang yung ginawa ko ma'am. Kasi sabi ko gagastos na lang ako ng gusto tapos sinarangan man ako sa trabaho. Nag-self-study na lang ako. Nakita niya naman. Tapos ako na nagdadala ng kwento. Tapos siya na lang nag-feel ng mga ibang definition doon, yung mga hindi ko na na-experience pa, yan yung tinuturo niya. Pero as expected ko naman yung sasabihin niya. So, doon malaking bagay experience na yun na nakausap ko siya. Talagang napakalaking experience yun. Parang gusto ko na lang sabihin. Hindi na siguro, wag ko na lang sabihin si attorney rito. Baka pa si attorney. Baka mapolitika So, attorney, thank you very much. Sabihin ko pa ba pangalan mo rito?
Wag na lang siguro. Next time na lang, pag-isipan ko muna. So in short, pag alis ko doon sa Department of Justice, pumunta ako ngayon doon sa trabaho, pinunta ko yung kasama ko. Abay, nagulat siya, may mga dala-dala na ako mga impormasyon. Sabi ko, regarding pala sa ganito, ganyan. Nagulat yung kasama ko na pagbalik ko may mga impormasyon akong dala. Tapos may mga dala-dala na akong mga papel, iba pa. Kasi sinearch ko ni-research ko talaga. Nagulat siya ngayon. Wala naman siya binigay sa akin na impormasyon regarding sa kaso niya. Ang ginawa ko, nag-self-study talaga ako. Kumbaga by the fingertips, talagang sinagap ko talaga. Tapos lahat ng sinabi ko sa kanya, nagulat siya. Bakit na alam ko yung sa kaso niya? Sabi ko, sinearch ko nga sa'yo. Sabi ko talaga. Nag-uusap kami ngayon. Eto ka na ngayon. Punta natin yung kasama ko. Kasi ito sinasabi ko sa inyo, yung pagkatao ko na kahit kaaway ko, tinutulungan ko. Kasi hindi kasi ako sadista na, para bang sadista na traidor na ewan. Ayoko nang ganun, sumpaan kasi sa trabaho bumagsak yung kasama, abay tulungan mo. Yan na ngayon, nag-usap kami ngayon. Tinuro ko sa kanya, sabi ko, sige. Nag-usap pa nga kami minsan doon sa isang restaurant, ayaw ko na lang sabihin kung saan. Abay, bumili pala ng pagkain. Sabi ko talaga sa'yo, dapat hindi ka na nag-abala pa. Laki na nang nagastos mo sa kaso mo, naggastos ka pa ng pagkain. Sabi ko, okay na ako kay tubig lang. Okay na ako, tubig. Tama na, tubig lang. Dapat nga, kahit na saging saba lang, okay na ako dun Katuwaan ko talaga, napakababaw lang. Magluto ka lang ng saging saba, ayos na sa akin yan. Saging na saba, kapos kape, tsaka itlog, abay, ayos na. Di napakatipid. Ganon ang pakikasama ko. Tipid ako Hindi ako mahilig sa mga pang big time na yan. Hindi ko ugali yun. Low profile lang ako Saka ayaw ko ng ganon. So in short, yung kasama ko ngayon, sabi ko, sige, ituturo ko sa'yo yung naipon ko sa loob ng 3 dekada. Lahat ng talino ko na regarding sa kaso mo, bibigay ko sa'yo. Di nag-usap kami ngayon. Tinuro ko na sa kanya lahat. Pati yung senaryo sa korte na pwedeng mangyari dun sa loob ng husgado, ng hukuman, tinuro ko na sa kanya lahat. Sabi ko, pag ganito, ganyan, lahat na ng tanong. Mag-isip ka na lahat na ng tanong. Basta binigay ko sa kanya, lahat na ng tanong na pwedeng maisip, binigay ko na sa kanya. Tapos lahat ng sagot na pwede mong maisip, binigay ko na rin sa kanya. Sige, basta sabi ko, huwag ka lang matakot. Minsan nag-text sa akin, sabi niya, ganito. Sabi ko, basta huwag ka lang matakot. Ang sabihin mo doon, katotohanan. Kasi ang katotohanan, yan kako yung kasangga, yan kako yung magdidepensa sa'yo. Sabihin mo lang yung totoo. Kung anong totoo, yun talaga. So yun, nakaraos siya. Sana nga nakaraos na kasi balita ko yun. Sana makaraos din kasi ang tagal na ako ng kaso trabaho lang yan kung merong kapalpakan along doon sa performance, hindi naman siya palpak Tapos sinight ko pa nga doon kung scientific lang. Kasi kung ako mag-imbestiga, ay malalaman ko talaga, marami talaga akong mabubungkal dyan. Yun na sabi ko. Sabi ko nga sa kanya Sabi ko, pasalamat lang sila kako. Ako'y ultimo o hamak lang. Kasi kako, kung meron din akong kapangyarihan, malaki-laki din, abay talagang babaliktarin ko sila. Susuwagin ko talaga. Alam ko yung laro Alam ko yung laro. Ba't kako tayo sasalo ng kasalanan na hindi naman atin? Kasalanan nila yon. Tapos hugas kamay sila. Tapos nung panahon na nagka-problema na dahil ikaw yung gumanap ng trabaho, ikaw yung gumanap ng katungkulan, ikaw yung kakasuhan. Sabi ko, mali yan. Saka huwag kang matakot. Just in case na pag ibubuhos ko dyan, natin. Gago ba? Yan ang problema. Para bang ginagawang punching bag yung institusyon na pinagtrabahoan. Sabi ko, grabe dito. Kaya pinapaliwanag ko dun sa trabaho, sabi ko, nakita nyo na. Kako dito sa loob, yung away-away na ito sa loob, tayo mag-away-away. Wala yan. Mag-isip-isip kayo, yung kaaway natin sa labas, ang dami tingnan nyo nangyayari sa kasama natin. Pero malungkot talaga yung ginawa sa akin ng kasama ko, ma'am. Sana ma'am, ewan ko ba ma'am kung anong ugali meron ka. Talaga ma'am, wala ka hong awa ma'am 6 months na ako nagsasuffer dito ma'am.
Nagkasakit pa ako, ma'am, kaya nahirapan talaga ako maghanap ng pantapat sa inyo. Sakaling makakita man ako, ma'am, tulungan ako ng Diyos, ma'am. Kawaan ako ng Diyos. Makakita ako, ma'am. Talagang grabe ka, ma'am. Isa kang walang awa na kasama. Again, ma'am, sinasabi ko sa inyo, ma'am, yung security of tenure, ma'am, mabigat-bigat yan, ma'am. Dahil, ma'am, sa ang tingin nyo sa amin, ma'am, kami mga hamak, kami mga walang kwenta. Ang hindi mo, ma'am, alam, yun. Yung security of tenure, ma'am, mabigat yan. Yung constitution pa, ma'am, yung article 3, that no man shall be deprived. Diniprive mo ako, ma'am, The very constitution itself, you violated. You deprived me of my right. Para mo malaman, ma'am. Ngayon, ma'am, sige, ma'am, kampante ka, ma'am, magpakasasa ka, tuwa ka dyan, ma'am, matawa ka na ng gusto, ma'am. Itawa mo na lahat ng tawa mo, ma'am. Alam ko, ma'am, grupo kayo dyan. Ngayon, baka sa grupo nyo, wala ding may mag-correct sa'yo. Ay, ewan ko na lang. Sumumpa pa tayo, ma'am, sa pangalan ng Diyos, ma'am. Sumumpa pa tayo sa konstitusyon. Sumumpa pa tayo sa institusyon na yan, ma'am. Tapos ganun palang ginawa mo. Grabe ka, ma'am. Isa ka, ma'am, na walang awa. Sabi ko sa inyo, ma'am, Amerika, CIA, Ito pa, Ito pa, Ay, nako. Sige, ma'am, magpakasaya ka ng gusto dahil sa ginawa mo na to. Grabe kayo. This is a form of subversion. The very institution itself you destroy. Anong klase yan, ma'am? Kung napanood nyo sana yung Kingdom of Heaven, yung sumpaan ba ng mga knight doon? Ano ba yung mga knight? Ay Dabdi, knight, sir, mga ganun ba? Mga sire, mga elite na mga fighter sa kaharian. Be brave enough, be without fear in the face of thine enemy. Be brave and upright that God may love thee. Speak the truth, even if it leads to death. Ano pa ba yan? Safeguard the helpless and do no wrong. Tapos sinampal pa siya doon. And this, so you shall remember it. Yun, panoorin nyo ho yung The Kingdom of Heaven, kahit yung clip na lang doon. Yung A Knight's Oath. Ganda ho. Talagang nakakabuhay ho ng espiritu. Itong kasama ko, ikaw, ma'am, wala kayatang ganyang espiritu, ma'am, Nakahawak kayo, ma'am, ng katungkulan, ganyang kapangyarihan. Abay, makapatay man kayo ng espiritu ng kasama ninyo, baliwala na sa inyo. Sana mapag-aralan nyo, ma'am, yung salitang subversion, yung doktrina ng mga subversion. How to destroy a nation from within. Oy, dragon, traidor, ni hao, ma? Sige. I-influensya nyo ngayon, ganito. Gagawin nyo ako dahil nagsasabi ng totoo. Talaga naman yung flag ng China, pag gawin yung lobo, mukha talaga ng dragon. Two-eyed beast with 8 horns, yung flag ng China. Ngayon, dahil napasok nyo na yung Pilipinas, ang dami nyo ng tanim dito, sige, magpakasaya kayo, mga hayop kayo, tanim kayo ng dragon. Mga traidor kayo. Pati reliyon, pinasok nyo na. Kala nyo hindi ka. Ngayon sa mga intelligence community, abay, gising-gising ho na tayo. Na-infiltrate na talaga tayo dito. Ayaw ko na lang magbanggit ng isang general. Sabi nga ni Sir, general yun, retired na siya. Sabi niya, there's no such thing. Kasi meron isang personality na nagpa-media. Alam ito ng mga intelligence community. Hindi nila ako magbanggit ng mga name of personalities o persons involved. Kasi mga matataas ito na tao na-media ito minsan. Tapos sinabi niya, papatayin daw siya, i-assassinate siya.
Kasi nga ganito, ganyan. So, nagpa-media na siya ngayon, tapos nag-drop name na siya, din-drop name niya. Eh, yung isang general na din-drop name niya, tinanong ng media, in-interview din, sabi niya, walang ganun. Ayaw ko na lang mag-drop name dito sa aking Facebook Live kasi napakasela no talaga niyan. Kasi, ano yun nagpa-media siya, it involves life and, kumbaga buhay yun Tsaka negosyo, big time mo sila. So, hindi na lang ako magbanggit. Alam ito ng intelligence community, kung nasasagap nyo man ito, alam nyo na yan kahit na hindi ko nalitrahan. Ano bang punto ko rito? Ang punto ko lang, ito, kung yung usapan ng mga general doon, matataas na tao yan, na-infiltrate, nakalabas yung impormasyon na ganyan, confidential yan kung nakalabas, ibig sabihin, na-infiltrate ngayon ng negosyante na yan. Grabe yung connection nila. Kasi nagpa-media siya kaagad Kasi sabi niya, may threat sa buhay ko, papatayin ako. Din-rap name niya ngayon yung general na nag-isip ngayon na mastermind na papatayin siya, na papatay siya kanya. So, ganon, para i-liquidate siya, para mahinto. Ganon ba? Ano ibig sabihin ngayon? Ipopost ko na lang dito. Para naman maintindihan nyo naman, baka sabihin yan Yan. See? So, I don't know, ma'am, kung kasali ka rito, ma'am. No, the subtle conquest. Yan, Dinagdagan ko na pala yan, the unprecedented. Kasi dati nakalagay dyan, the subtle conquest lang ngayon nilagyan ko na ngayon, the unprecedented. Yung hindi pa dati nagaya The unprecedented subtle conquest. Absolute control. Change the population from within. Start from the top where influence and power resides. So, ganun yun. May Bible passage pa ako dyan. Nasa Matthew 13 verse 24 to 30. Basahin nyo na lang sa Matthew 13 verse 24 to 30. Talagang nagtatanim kayo dito sa Pilipinas. So, ma'am, mag-isip-isip ka na lang, ma'am, kung saan kang nakategorya dyan. Kasi, hindi ko naman siguro nalagay lahat ng ahensya ng gobyerno rito or lahat ng pwedeng pasukan. Ngayon, sa ginawa mo na yan, ma'am, hindi naman kita sa pinagbibintangan. Wala naman akong dinadrop name dito. Pero, you just destroyed, you just strike the very institution kung saan ka, ma'am, nandoon, saan ka sumumpa. May baon-baon akong panalangin, ma'am, hindi mo ako pinakinggan Hindi siya nagtatanim ako, ma'am. Sabi ko talagang totoo. Tsaka binayulate nyo, ma'am, yung yung chain of command May dala-dala akong direktiba, balihin nyo. Isa pa, ma'am, doon, yung pinaka-primary. What's the primary? The security of tenure. Ano pang pinaka-primary doon? The Constitution. Article 3 of the Philippine Constitution. That is the Bill of Rights. Grabe kayo, ma'am. Ngayon, ma'am, magpakasaya na kayo, ma'am, kasi 6 months na ako, ma'am. 6 months na. June, July, August, September, October, November. 6 months na, ma'am. November na, 6 months na. 6 months na kayo, ma'am. Tuwang-tuwa, ma'am, sa ginawa niyo sa akin. Pati sa anak ko rito, pati sa mga magulang ko, mga may edad na. Wala ho kayong awa. Tandaan niyo, ma'am, yung hustisya, ma'am. Hindi yan, ma'am, tulog. Kailangan talaga, ma'am, ng koneksyon. Kailangan lang na meron akong malapitan na kung hindi man katapat ninyo, mahigitan kayo para mamaano rin kayo. Malaman mo rin yung pinaggagawa mo, ma'am. Hindi kita tinatakot, ma'am. Talagang napakasakit ng ginawa mo. Yung mga kasama ko dyan sa loob, dami akong nakaaway dyan. Pero pagdating sa mga ganyan, hindi ko sila ginaganon. Meron pa nga ako isang kasama dyan Talagang matindi yung galit sa akin yan. Noong minsan nagdadrive siya doon sa may Ross Boulevard, nakabangga siya ng tao, lipad yung tao, patay. Kinulong siya doon sa may somewhere sa Baclaran, pinuntahan namin. Kinausap ko siya, kinangamusta ko. Pero yung tao na yan, matindi pa rin yung galit sa akin.
Ngayon, mag-isip-isip naman kayo. Nung time na ginawa nyo yung poison letter, dinipinsahan ko kayo doon kay Sir Rueras. Sana mag-isip-isip kayo. Ngayon, kung nagtatanim talaga kayo, bahala na kayo. May Diyos naman, may gaba naman eh. At siya nga pala, bago kong makalimutan, naalala ko. Lagi ko itong naisip, nakakalimutan ko na lang eh. Meron kayong ginawa eh. Kamusta na yung mangkukulam? Ha? Oh. Anong nangyari sa mangkukulam nyo? Oh. Ayos ba? Sana binalikan yung mangkukulam doon. Tinanong nyo kung ano nangyari sa kanya. Grabe kayo. Hindi man ako mangkukulam, pero grabing ginawa nyo. Pinakulam nyo pa ako. Ewan ko, bahala na lang kayo. May ano naman, may balik naman yan eh. Opo, may balik yan. Lalong mga kasama dyan na nung panahon na sila'y masagana, talaga namang grabe kayo kung makatrato. At nung panahon na sila'y walang-wala na, ewan. Mahirap na lang magsalita. Grabe kayo. So, akin pahapyaw lang naman yon. Wala naman akong drop name dito. Wala naman akong inaano. Pero sinasabi ko sa inyo, kung gagawin ko sa inyo yung ginawa nyo sa akin, abay gagawin ko sa hakbang na legal. Gagawin ko sa hakbang na legal. Yung inyong mga asawa, tuturuan ko yung paano kayo labanang legal. Para mabasag kayo, mawasak din kayo. Pero hindi ko ginagawa yun. Tindihan nyo? Ganun lang yon. Ngayon, alam nyo na ngayon. Pero hindi ko kayo tinatakot. Tsaka hindi ko gawain yung ginagawa nyo. Yung mangwasak ng kasama. Ay, may sagutin no kayo niyan. Tapos pinakulam nyo pa ako. Di bahala na kayo. Hindi naman ako ni ano niya. Sabi nga pagka may ukol, may bukol yan. Basta grabe kayong ano. Grabe kayo. So ano pa ba? So yun lang. So again kung gusto nyo pala mag-sharpen ng inyong memory, start the day right, do things right, and the day right, start with your right hand and the right foot. Akyat baba ng hagdan, labas pasok ng pinto, kanan, suot ng damit. Every time mo na susuotin ninyo, umpisa lagi sa kanan. Kanang kamay, kanang paa. It's a constant reminder to do things right and the day right. Start with your right hand and the right foot. Okay po? So ano pa ba? Kung may pag-aaralan pala kayo, may makita kayong mga vocabulary, abay, tingnan nyo kaagad yung etymology. So, etymology, yung mga origin. Ibig sabihin, para hindi nyo makalimutan, tandaan nyo lagi, meron tayong birth certificate. So, bawat salita, bawat kasaysayan, may mga tinatawag yan na etymology. Tulad yung Bible, abay, plural pala yan. It's books of books. Kaya nga, 66 books yan eh. Tawag pa nga ng iba dyan. Meron pa nga cartoon siya. Sinasabi yan, super book eh. Kasi composed of 66 books yan siya. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakay. Tama ba? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakay. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 1 Galatians, Ephesians, Philippians, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, and Revelation. So, kayo na lang bahala. Baka may nakalimutan ako. So, again, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs,
Ecclesiastes, Songs of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Mikay, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakay, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, Galatians, Ephesians, Colossians, 1 Thessalonians, Matthew, Mark, Luke, John, Acts. Saglit Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation. Inakalawang na talaga. Kaya gusto ko sana may tanong kayo Mag-post na naman kaya ako ng tanong ko rito para maalala. No, may price kasi yun Post ko na lang dito. In-update ko na kasi yun I don't know kung naka-update pa rin yun. Sayang naman, 133,000 yun Na-update ko na yata to nakalagay na nga. 130, ayaw na naman. 100 lines daw More than 100 lines. Ayaw na naman. Ayan. Ayaw na naman 100 lines Ayaw. Tanggal na yung sa pinto ko 100 lines. Saglit lang time out Kunin ko muna yung Bible ko. I'm back. Ito yung Bible pala binigay sa akin ng classmate kong pastor sa Iloilo Christian Reform, ginanap yung doon sa may Asian Theological Seminary. Doon ako nag-aaral ng masteral, isang semester yon. Ang klase or yung course is New Testament Survey. Ito yung binigay niya na Bible sa akin, yung Revised Standard Version. 1996 pa ito. Tago-tago ko pa rin. Pastor Gab. Ayun na nga. Gumban kasi apelyido nito Redeemer CRC. Christian Reformed Church. Yun, Christian Reformed Church CRC. Dingli Miagaw. Taga Miagaw pala si pastor Nawala na yung ko rito, yung remarks niya Pinaglaruan kasi ng anak ko to Nandito nga. Ito. Yan Yan. Hindi niya lang nalagyan ng date. Dapat nilagyan niya ng date to 1996 Ito. Ayan. Baliktad kasi sa inyo Revised Standard Version ito. Ayan Old and New Testament. Basahin ko nga doon yung table of contents niya. Genesis 6:2, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 2 King, 1 King, 2 King, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Mikay, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakay. Ay, tama nga.
Tapos Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, oh tama nga, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, at least na-refresh ako. Tama nga, nagkakamali-mali man, pero kailangan mo lang ulit-ulitin para ma-refresh ka. So, ganun no pala sa pag-memorize, sulat mo muna, ulit-ulitin mo. Tapos ma-memorize mo na siya. Dati kasi nung natuto akong mag-memorize yung mga isang coupon ban, wala pa isang oras na memorize ko yan eh. May memorize ako dati nung first year college ako, sumali ako dun sa oration. Sa Maritime School, sumali ako doon ng inumpisa ako mag-memorize. Kalahating oras lang na-memorize ko yung isang coupon ban yun, tsaka kalahati yata. Grabe, nagtaka man ako. Sabi ko, paano ko na-memorize yun? Nakapagtaka na eh. Inulit-ulit ko lang, tapos ang ginawa ko, sinulat ko ng sinulat. Yun. Ito siya yung Bible, oh. Yan. Yan, oh. Talagang very sa akin to, kumbaga value, may sentimental value. Tapos yung t-shirt ko pala sa Luneta, ito yun oh, yung may tatlong doon, yung may 4 doon sa langit na nakita. Ito yung t-shirt na to. So, nakakatuwa naman dahil itong mga to, 1996 pa, iniingatan ko talaga. Tsaka meron akong Bible pala, binili ko nung 2002 yata yun eh. Yung diglot. Opo, diglot bili ko nun, yata lang yun eh. 500 plus yata yun o 700 nung time na yung binili ko. Pero ngayon ang mahal na. 500 plus yata yun eh. Kalimutan ko na yung price eh. Yung binili ko doon, yung diglot. Siya, yung King James Version. Ibig sabihin, may English siya, may siya, Tagalog siya. Pero dito sa left part niya, may King James, English, yan ibig sabihin. Kasi nga, dahil sabi ko, at least binabasa mo sa English, tapos pupunta mo sa, instead binabasa mo sa Tagalog, pupunta mo ngayon sa English. Kaya tinatawag na diglot dahil magkasabay yung sa Bible. Ito kasi English version lang to eh. Yun siya, diglot kasi may may Tagalog tsaka may English siya. So, hanapin mo naman ngayon yung ibig sabihin ng diglot, kung ano ibig sabihin yung etymology ng diglot. So, mga vocabulary yan ha. So, kung may mga tanong kayo halimbawa regarding sa Bible in particular, sabihin ko na yung segment, cite a Bible passage and let the Bible speak. So, ganun po. Kung may tanong po kayo particular sa Bible, sabihin nyo lang po kung anong mga passage, tanong nyo po. Maganda po yan. At hayaan po natin yung Biblia ang sasagot. So, ito yung Bible ko. Talagang nakakatuwa naman maisip na yan. Ayan o. 1996 pa, naingatan ko pa rin. So, ganun. May mga notes ako rito eh. Yan o. Yan o. Pag nagbabasa ako yan, nilalagyan ko ng mga notes. Yan. May notes o. National Bookstore pa nga o. Yan o. National Bookstore. Nakabili kasi ako ng mga libro na sa National Bookstore. May mga free sila na ganito yun. Parang post-it, pero hindi naman siya, wala siya pandikit eh. Parang notes lang siya. Parang post-it siya, mga notes lang. Mga simple notes yun, sulat mo rito. Ganyan. So yun. Ito pala yung sinasabi ko sa part ng Bible na meron siyang concordance. Or sa ibang mga libro, ang tawag nila dyan, index. Ito naman siya, concordance. Ayan o. Yan.
Concordance. Yan. Ang katumbas niyan sa mga libro, sa ibang mga libro, index. Kaya pag naghanap kayo ng mga libro, pag may piliin kayo, yung mga may index naman. Wag naman yung mga novel, baka novel naman yung mga pang-science ba. Yung mga anecdotes, pwede yon. Yung mga pang-business, ganon ba. Ang dami ko kasing libro na sa probinsya eh. Tapos meron pa dito sa mga question and answer, oh. Mga study guide yan, oh. Yan, study guide. Yan. Yung karamihan kasi ganito, tulad yan sa mga libro, may mga tinatawag sila minsan dyan mga commentaries. Ang problema kasi minsan sa mga commentaries, ano siya, yung masabi ko bang may politika, kasi ipapasok nila yung kanila eh. Halimbawa na lang, hindi ko naman siya criticize dito yung Jehovah. Eh wala naman ho letter J sa Old Testament eh. Wala ho. Tapos kung babasahin mo yung history ng Jehovah, eh na-feature nga yan ni Bradelli minsan sa isa niyang segment eh. With regard sa Jehovah, hindi nga alam yan ng mga ancient eh, kung paano nila na-Arab yung Jehovah na yan. Kasi nga pilit nilang bigkasin yung tetragrammaton na YHWH, eh hindi mo nga mabigkas yun eh, kasi nga ang pagbibigkas nun, eh hininga. So ganon yun. Paghinga ng bata, unang hininga natin nung pinanganak tayo, sa pangalan na ng Diyos. Eh nung hiningaan dito si Adan, sa ilong, binugaan siya. Genesis chapter 2 verse 7, and God breathed into his nostril the breath of life, and the man became the living soul. Dito, kaya hanapin nyo lahat ng libro kung sino yung kauna-unahang nag-resuscitate sa tao. Abay, wala ko kayong makitaan niya, kundi Bible lang. Bible lang po. Saan mo makita pinaka-precise na detalyado, hiningaan sa ilong? Eh, sa Bible lang o. Tapos hindi alam yan sa medical world kung sinong kauna-unahang nag-resuscitate sa tao. Wala ko talagang alam kahit sinong mga magagaling na doktor. Pero na lang siguro sa nakabasa sa Bible niyan. Genesis 2:7. Oh. Basahin natin na Revised Standard Version naman, RSV. Umpisahan natin sa verse 4. Genesis 2 verse verse 4. Revised Standard Version. These are the generations of the heavens and the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens, when no plant of the field was yet in the earth, and no herb of the field had yet sprung up, for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was no man to till the ground. But a mist went up from the earth and watered the whole face of the ground. Then the Lord God formed man of dust from the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Sa iba kasing version, living soul eh. Living being. The breath of life. Eh marami ko kasi talagang ano to eh, yung masabi ba natin na
na version. Kaya nagkakaroon ng argumento minsan dyan eh. Pero alam nyo yung the best na pupuntahan nyo minsan, yung kung mag-aral man tayo ng Biblia. Pauna ko na sa inyo baka sakaling mag-post kayo rito ng Bible passage tapos igigiit nyo na yan ang abay, sinasabi ko nga sa inyo, may sinasabing etymology. So, babalikan natin yung original text nito. Halimbawa, sa Hebrew, Aramaic, tsaka Greek. So, yun yung mga babalikan natin yan. Kasi the first book na sinulat ni Moses was Torah. Ginawa naman ng iba, nilagyan nila ng mga pangapangalan, ginawa nilang Pentateuch, kaya Penta or 5 the 5 books Yan yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Those are the 5 books. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pero sa Israel, ang tawag nila dyan, Torah. So, titingnan natin sa mga original text na yan para maiwasan natin yung sinasabing hindi pagkakaunawaan dahil sa paggamit ng mga versions ng iba't ibang salin. Kaya tinatawagin sila versions kasi may kanya-kanyang salin yan eh. Kung gusto nyo pala pag-usapan natin yan, maganda-ganda rin kasi ituloy-tuloy ko na. Total na umpisa na rin lang, napahaba na din lang. Okay lang at least napahaba. Pero at least sana magbunga ito. Ito, sa pag-aaral kasi halimbawa, sa paggawa ng isang libro, may tinatawag kasi yan na plagiarism At may tinatawag yan na copyright. Dahil sa mga ganyang batas, at dahil sa mga nagkakaiba't ibang mga scholars o schools of thought, nag-provide sila ng kanya-kanya nilang tinatawag na version. Kasi para nga hindi nila magamit yung version sa tingin nila, yung ibang version may politika o may infusion ng mga salin na pabor sa ibang relihiyon, gumagawa din sila ng sariling kanila. Pero dapat yung kasulatan talaga, nakasusulat yan sa Biblia, na ang batayan mo talaga, hindi mo pwedeng baguhin yan, hindi mo pwedeng palitan yan. So, kung titingnan natin yung ibang pagsasalin o pagsusulat sa Israel, may mga batas yan. Tulad yung sinasabing lang mga scribes, may batas yan. Hindi mo pwedeng baguhin yan, lalo na may sumpa yan Opo, nakasulat din po yan sa Biblia. Pag binabago mo yung mga nakasulat na, pagbabaguhin mo yan, abay may sumpa kaakibat yan. May sumpa yan. Kaya ang dami nagkaroon na napahamak dito. Kasi nga kanya-kanya silang version Dahil nga sa batas na sinasabi na plagiarism or copyright, kung ano pa. Actually, meron pa nga itong sa likod niya Hanapin natin kung meron Yung sinasabing ISBN. Tingnan ko nga kung meron ito ISBN. Yung ISBN pala, para siyang serial number ng bawat libro. Opo. Yung klase ng libro, tapos ganun. May mga serial number yan sila. Yan yung pinakatatak ng isang aklat Yung ISBN, Initial ISBN or India Sierra Bravo November, ano siya? International Standard Book Number. Yan yung acronym ng ISBN. Tingnan natin kung meron ito Hanapin ko kung saan yung ISBN ito. Either sa pinakalikod ito Hindi ko na mabasa kasi yung hardbound ito siya. Hardbound ito, kita naman Yan napupudpud na siya Pupudpud na. Alam ko may seal kasi ito May tatak ito minsan dito Wala na Hindi ko makita yung ISBN ito. Wala na ngayong sa gilid
O, yan, makita nyo na lang yung ano, yung tawag nito, yung engrave. Yan, o. Wala na eh. Yan, o. Yan. Wala na. Hindi na makita nga. Hanapin ko lang yung ISBN niya kung meron siyang ISBN. Ano, napunit na rin, oh. Wala eh. The Canadian Home Bible League, P.O. Box 524, Station A, Weston, Ontario, Canada. Canada pa pala galing to. Meron pa nga dito South Holland eh. Translated from the original languages, being the version set forth AD 1611. Ito yata yung 1611 King James eh. Tapos revised edition na 1881, 1885, and AD 1901, compared with the most ancient authorities, and revised AD 1946-52 to 1952, second edition of the New Testament AD 1971. Hanapin natin yung ISBN nito. Walang makita ng ISBN dito eh. Old Testament section copyright 1952, New Testament section first edition copyright 1946, New Testament section second edition 1971, Division of Christian Education 1971 by Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the United States of America. The reprinting of the topical headings included within the text of this edition is forbidden without the express permission of the publisher. Kita mo yan? Dahil nga sa mga ganyang-ganyang batas, nagkanya-kanya na silang version ngayon. Yun na yun. May preface pa rito. Ba nito? Ba nang babasahin ito? Sensya na, hindi ko na makita yung ISBN dito eh. Usual kasi yung ISBN, sa likod yan, naka-engrave. May nakita na kasi ako sa ibang libro, may nakalagay talaga ISBN eh. May mga naka-engrave. Wala eh. Wala na, ito na yung pinaka-last page niya eh. Wala yung ISBN niya. Wala. Wala na. Basta sa ibang mga libro, yung mga libro na pang negosyo kung ano man, may mga nakalagay ho yan, ISBN. Tingnan nyo na lang po. Basta ganun ho baka kung meron kayong tanong regarding sa Bible, cite the Bible passage and let the Bible speak. So again, dyan na siguro magtatapos ang ating Facebook Live sa ngayong gabi. Bagaman ilang araw akong nakapag-day off, hindi ako nakapag-Facebook Live. Salamat ng maraming salamat. Sino pa ba yung mga nakapag-views nito? So again, thank you dun sa mga to my new subscribers or new followers. Thank you very much for your trust and confidence. And may this channel, Ode Alteram Partem, let us share the other side, hosted by Jesus Gang Jr., be of help to you in any ways you think you wish. So, may God bless us all.
And sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo ay nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. So always remember na magpasalamat sa Diyos, dahil kung wala po ang Diyos, wala po talaga tayong halaga. Again, ito po yung inyong host. Ang sasabihin ko lang lagi, Luke 17:10 po. Ang pasalamat, all glory and honor belongs to God in Christ Jesus with the Holy Spirit. Yan po, sapagkat ako'y masabi ko talagang walang kwenta lang. Naganap ko man yung mga bagay na ito, na-achieve ko man, kaloob naman po iyan. So, the glory and honor belongs to God in Christ Jesus with the Holy Spirit. Amen.